At salamat din sa Diyos, nakaabot kami. Ano po? So, Romans chapter 8, please. Romans chapter 8. And let me share with you this afternoon the message I entitled, Enjoy the Love of Christ. Enjoy the love of Christ. By the way, exactly today, ang Living Water Baptist Mission Matsumoto Nagano Ken ay nagse-celebrate ng kanilang second anniversary. Okay, so kung sakali mang mapanood nila, so batiin po natin LWBM Nagano Ken. Ayan, subukan nga natin. Happy anniversary, LWBM Nagano Ken. Sige po, everybody please. Wow, kanina hindi natin nadali ha? So, at least ngayon, malinaw na. Okay, so, nandun po si Pastor Robert Berba po ngayon. At siya po ang nangasiwa para po sa celebration. Sa Sunday naman po, Living Water Baptist Mission London naman po. Ano ho? So, kaya sunod-sunod. Pagkatapos po nito, may baptism po tayo. And then, after baptism, alas 5 dapat ang Glorious Light Baptist Church Caloocan, and then alas 8 po evangelistic meeting po ng Living Water Baptist Church Paris. Kaya sana po hindi pa kayo pagod ho. Oho, pagka po pagod kayo ngayon, medyo nakakahiya naman. Opo, so ako po mapapagod pa lang mamayang gabi. Ho? Hindi ko muna siya pinlanong mapagod ngayon, mamayang gabi na lang po pagkatapos para makatulog ng maayos. Romans chapter 8, magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 31. Okay? Verse number 31, What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not his own son, but delivered him for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, For thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat na aming sinasamba at pinagtitiwalaan, pinananampalatayanan, ngayong hapong ito, sa aming pong pagsamba ng hapon, nais po namin dakilang Diyos na patuloy kang mangusap, kumilos sa puso, isip at buhay ng bawat isa sa amin. May you continue to empower me, O God. Help me, O Lord. Salamat po sa iyong enabling grace. Salamat po, Panginoon, sapagkat napakasupisyente ng biyayang ito na siyang nagiging dahilan kung bakit po kami nakakaganap at nakagagawa ng iyong kalooban. Because we believe, Lord, that everything na gagawin po namin sa iyo ay hindi po marapat gawin sa kapangyarihan ng laman. Not in the power of the flesh, but in the power of the Spirit. Thank you so much for always blessing us through thy word, Heavenly Father. And please, Lord, once again, gumawa ka po sa kamangha-manghang kaparaanan at ito pong message na ito ay maging encouragement ng bawat isa po sa amin. Kung meron po may mga problema, kung meron po mga struggles, kung meron po mga attack ng diablo sa buhay, nawa makita po namin na ito po ang napakagandang mensahe na po pwede po naming maging sandigan. Bless us, O Lord, we pray. At basbasan mo rin po ang celebration po ng Living Water Baptist Mission Nagano Ken. May you empower Pastor Robert Berba as he preach your word. And I pray, O God, na talagang
patuloy mong palaguin po ang gawain. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, you may now be seated. I am very sure that most of us here, naranasan nyo na pong mahalin. Diba? At isa sa pinakamasarap na damdamin ay yung damdaming ikaw ay minamahal. So nandun po tayo sa idea na ang sarap na maka-feel na tayo po ay in love. But we cannot deny the fact, mga kapatid, na ang isa sa talagang higit na napakasarap sa puso, yung alam mo na may nagmamahal sa'yo, may nagmamalasakit sa'yo, may nagpapahalaga sa'yo. Mga kapatid, mga minamahal, I believe, kahit sa tao nyo po maranasan yan, sobra po ang ating nasasabi nating appreciation. Diba? Siguro po, gagamitin ko ng pagkakataon. Total, nagkaroon ng oras, sandali, ng Precious Rubies ay nakasama ko po ng isang araw. Opo, mga kapatid, isang araw. At kumuntik pa kaming abutin ng hating gabi. Okay? So, doon po sa mga ganong pagkakataon, ang gusto ko lang pong sabihin, I believe the reason why they are very happy, particularly yung isa natin, nag-testimony pa. At sa testimony niya, nag-overflow yung joy sa kanyang puso because it is always great and wonderful to feel that you are loved. Diba? And I believe, sa araw na yon, pinapagtibay nito doon sa ating pong mga senior citizen, kung tama mang gamitin yung salitang yon, di po ba? So, yung bang idea po na ang sarap sa puso nila na meron pong pastor na nagbigay ng panahon at ang dahilan nun upang ipadama na sila'y mahalaga at sila po ay mahal. Okay. Kung ang pag-uusapan kasi yung kinain, hindi naman mahal dahil galunggong lang po ang kinain namin, mga kapatid. So, pero ito po yung damdamin. Ito po yung puso. Mga minamahal, sino ang magkakaila sa atin na ang sarap-sarap na maramdaman na ikaw ay minamahal? Diba? Kasi sa kabilang panig nito, ang sakit-sakit sa puso na umasa kang minamahal ka, hindi naman pala. Diba? Balat kayo pala ang buhay sa mundo, diba? Yung bang hindi totoo. It is very hurting to experience that na inisip mong mahal ka, pero hindi naman pala. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, pero yung alam mo at tiyak mo na mahalaga ka, pinapahalagahan ka, mahal ka, pinagmamalasakitan ka, palagay ko yung saya na yon, walang kapantay. Diba? Nag-uusap pa lang tayo sa usaping tao. Mga kapatid, ang pag-ibig ng tao ay pwedeng magmaliw. Ang pag-ibig ng tao ay hindi laging mapangahawakan. So ngayong hapong ito, I would just like to emphasize to everyone na ang pag-ibig na pag-uusapan natin ay hindi po ang pag-ibig sa angtas lamang o sa bahagi lamang o sa uri lamang ng pag-ibig ng tao. What I would like you to appreciate and enjoy this afternoon is the love of Christ. Amen? So dito po sa ating teksto, mga kapatid, kasi may baptism tayo ngayon, kaya diretso po tayo, ha? So dito po sa ating teksto, yun po ang makikita nating lumalabas na sentro po ni Apostle Paul. Who shall separate us from the love of Christ? Diba? Pag inisip nating mabuti, yung katanungan na ito, kung ibabalik natin sa tao, hanggang saan lang ba ang pag-ibig ng tao? Hanggang kailan, hanggang saan tatayuan ka ng pag-ibig ng tao? So dito po sa message, mga kapatid, gusto kong gisingin po tayo sa katotohanan na kung merong isa na may tuturing mong napakalaking blessing sa buhay mo bilang Kristiyano, kung bakit kaligtas, ito po ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Yung pag-ibig ng Panginoon na hindi nagbabago.
Yung pag-ibig ng Panginoon na pwedeng panghawakan. Yung pag-ibig ng Panginoon na pinatunayan at patuloy na pinatutunayan. Mga kapatid, wala pong hihigit sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ano po yung magandang maintindihan po natin about the love of Christ? Actually po pwede pong magamit natin yan interchangeably, but I want all of you to understand na yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, hindi po yun para magkaiba, mga kapatid. Okay? So, kaya this time, pansinin nyo po kung paano ginamit yan sa teksto natin. Diba? Sa verse number 35, ang sabi po, who shall separate us from the love of Christ? Pagdating po ng 38 and 39, pansinin nyo po, di ba? So ang binanggit po doon, love of Christ. Pagdating sa 38 and 39, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Ang sabi po, which is in Christ Jesus. So yun po yun. Diba? Ini-establish ko po sa inyo. Mga kapatid, we should enjoy the love of Christ. Amen? I-enjoy po natin yan. Ano ba ang mga bagay na magandang maintindihan natin sa Bible patungkol sa pag-ibig ni Kristo? Mga kapatid, the love of Christ is number 1, saving. Ang pag-ibig ni Kristo, ito po ay nagliligtas. Naalala ko po sa John chapter 15 and verse number 13. Doon po sa pagdidiin tungkol sa pag-ibig po ng ating Panginoon na hindi nyo po pwedeng ikumpara o itapat sa klase ng pag-ibig ng tao sa sino mang kilala nyo na paniniwala nyo, mahal talaga kayo. Ang sabi po, greater love but no man than this, that a man lay down his life for his friends. Gusto kong maintindihan ng bawat isa po sa atin na ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo ay napatunayan sa kung ano yung kanyang ibinigay. Kung ang pag-uusapan ng Diyos Ama, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung ang pag-uusapan ng Panginoong Jesucristo, greater love but no man than this, that a man lay down his life for his friend. Pareho po ang ibig sabihin na nagawang ibigay ang kanyang buhay, nagawang ibigay ang kanyang sarili, ang Ama na ibigay ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus na ibigay ang kanyang buhay. Sa anong kadahilanan? Bakit kinailangan magsakripisyo ang ating Panginoong Jesucristo? Bakit kailangan niyang batahin ng krus? Bakit kailangan niyang itigis ang kanyang dugo? Bakit kailangan niyang mamatay para sa kasalanan ng sangkatauhan? Why? Because that is the only way para ako at ikaw ay maligtas. Amen? Kaya nga, idinidiin natin at kahit kailan hindi natin kokontrahin na kung ang pag-uusapan salvation is 100% work of our Lord Jesus Christ. We believe that ang bahagi lang natin manampalataya sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Pero maganda lang po na maging maliwanag sa atin na sa Biblia po ang pananampalataya, ang konseptong nakapaloob dito, katulad po nung sinasabi po ng John 1:12 na ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Kaya nga, nagugulat ako doon sa mga pinipilit pag-awayin at pagsalungatin yung bagay na sa Biblia maliwanag na magkaugnay. Wala pong po pwedeng idagdag sa pananampalataya para sa kaligtasan. Kaya lang dapat maging maliwanag ang usapin ng pananampalataya. Halimbawa lang po, yung pong Romans chapter 10, verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised Him from the dead, thou shalt be saved. At ipinaliwanag kung paano po yun. By the way, pag-pray nyo po sapagkat sa Deep Talk, meron po akong mga gagawing recorded message po na ang itatawag ko po, Deep Talk, Biblia lang. Amen? Deep Talk, Biblia lang. Ito po yung medyo magdi-deal ng ilang mga mensahe po na makita natin sa maliwanagan at malalimang paraan kung paano po ipine-present ng Bible. Parang ayoko muna tuloy ipukol ngayon ano? Parang ayoko munang ibigay ngayon. Pero ang gusto ko lang pong i-point out, ang Biblia, siya naman po ang nag-i-interpret ng sarili niya. Di ba? Kasi nakakarinig tayo ngayon nung mga hindi na raw kailangang manalangin, di ba? Dahil hindi naman daw yung panalangin ang nagliligtas. Sino ba sa atin ang nagturo na yung panalangin ang nagliligtas? Ang linaw-linaw ng sigaw natin, pananampalataya nagliligtas.
At ito ginagawa sa pagpapahayag ng ating bibig at pagsampalataya ng ating puso. Kaya yung Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe. Pagka ang sinunod nating pattern of argument, yung pong sa presentation po nila, parang lalabas, hindi sapat ang pananampalataya dito. Dahil ang ginamit na salita, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart. So dalawa. Diba? Lalabas, dalawa yan. Pero hindi po magkaugnay po yan. Magkaugnay po yan. Nung ipaliwanag ng verse number 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto... Kaya talagang ang pananampalataya, meron siyang mga nasasakupan, mga kapatid. At ito yung pagpapahayag ng ating bibig na siya ay Panginoon. Na-excite lang po ako sa deep talk, kaya na-share ko sa inyo. But why the Lord Jesus Christ gave His life? Di ba? For our salvation. Kaya pagka pinag-usapan po ang pag-ibig ng Diyos, o ang pag-ibig ng ating Panginoon, saving. God's love, Christ's love is saving. Amen? Nagliligtas. Sabi nga po ng 1 John chapter 3, verse number 1, behold, what manner of love the Father bestowed upon us, that we should be called the sons of God. So sa usapang pag-ibig ng Ama, sa usapang pag-ibig ng Panginoon, both of them, ang Ama ibinigay ang kanyang bugtong na anak, si Hesus Kristo ibinigay po ang kanyang buhay sa anong dahilan? Para sa ating kaligtasan. Okay? At ang ginawa niyang pagbibigay ng buhay, ayon sa sinasabi ng Bible, pag-ibig na walang katapat. Pag-ibig na walang kapantay. Kasi ang ginamit itong salita, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Amen? So, it is a saving love. Yung love of Christ, kaya magandang i-enjoy, sapagkat ito po ang pag-ibig na nagliligtas. Yung pag-ibig ng Panginoon, ang siyang nagligtas sa atin. Okay? Kaya napakahalaga na tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, sa Kanya at sa Kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Okay? Sa Romans chapter 8, ito po ay strengthening love. Yung pag-ibig ni Kristo, yung bang pag naiisip mo, halimbawa lang po, siguro let us use the idea of the word inspiration. Yung minsan kahit pagod ka na, pero pag naiisip mo, yung kung papaano minahal ka, di ba? So, yung idea po mga kapatid, kaya kayo, kung may mga pagkakataong hinang-hina kayo, kung may mga pagkakataong medyo nanlulupay-pay po tayo, so yun ay magandang pagkakataon para balikan nyo sa isipan nyo kung gaano tayo minahal ng ating Panginoon. Diba? Ang ibig kong sabihin, sa kabila ng kung tutusin, unworthy tayo, sa kabila ng kung tutusin, hindi naman natin deserve na tayo po'y mahalin, pero hindi may kakaila ng kahit sino, hindi tayo basta minahal, kundi matinding pagmamahal ang ipinahayag ng Panginoon sa atin. So every time that the devil is attacking you, every time that the devil is putting negative things in your mind, mga kapatid, you better remember and recall the love of Christ. Alam nyo nung sinabing, who shall separate us from the love of Christ? Ano-ano yung mga possible experiences? Diba? Tingnan nyo po sa Romans chapter 8, verse 35. Ano-ano yung mga posibleng, hindi ba itong mga bagay na ito na sinasabi sa verse 35, hindi ba ito yung kinakatwiran mo kung ba't ayaw mo nang magpatuloy? Hindi ba ito yung kinakatwiran mo kung bakit ka nalulupaypay? Hindi ba ito yung kinakatwiran mo kung bakit ayaw mo nang dumalo? Hindi ba ito yung ating kinakatwiran kung bakit gusto na nating sumuko? Ano-ano po yan? Who shall separate us from the love of Christ? Ano sabi? Shall tribulation? Mga bagay na nakikipaghati sa atin. Di po ba? So anong sabi po? Distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword. Yun po yung mga, kung titingnan nyo po, minsan pagka, ano ba naman itong buhay na to? Christian na ako, pero gipit na gipit pa rin kami. Di ba? And sometimes, discouraging sa'yo yan. Bakit kung kailan tayo nasa Panginoon, tsaka ang dami-dami mga problema? Yung bang mga kaisipang inilalagay ng kaaway na ang intensyon, pahinain ka. Mga kapatid, nasa sayo yan kung papayag ka. Diba? Pero kung gusto mo lumakas, ang lagi mong alalahanin, pag-ibig ng Panginoon.
Kasi ang ibig sabihin lang nung writer, ang ibig sabihin lang ni Paul, walang makapagpapahiwalay. Tuwing naiisip niya, yung pag-ibig ng Panginoong Kristo, hindi makapananaig ang panglulupaypay, hindi makapananaig ang panghihina, hindi po siya bibitaw at bibigay dahil tuwing naiisip niya yung pag-ibig ng Panginoon para sa kanya, wala pong po pwedeng magpahiwalay. Verse 37. Diba? Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Sa verse number 36, mga kapatid, nung ilarawan kung ano yung mga kalagayan natin bilang nasa Panginoon, gaya raw tayo ng mga tupa na nasa katayan. Diba? Meron daw pong mga sa karanasan po natin, lalo na dito sa mundong ito, diba sabi ng Panginoon, sa akin, meron kayong kapayapaan. In this world, you shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. So mga kapatid, the love of Christ, the reason why we should enjoy that, because the love of Christ, number one, and first of all, saving, and it is also strengthening and securing. Diba? Securing. Why? Sabi ko nga, isang bagay po sa usaping doktrina, sa usapin din pong practical, pag binalance po natin, ano talaga ang dahilan ng tibay mo sa church? Ano talaga ang pinaka-nag-hold sa iyo kung bakit ka nagpapatuloy? Why are you serving? Why are you doing things for God? Ang tanong, ano ang pinaka-nag-hold sa iyo o motivation mo kung ba't mo ginagawa yan? Siyempre po, kasi mahal na mahal ko ang Panginoon. Amen for that. But let me tell you this, that your love for God must not be the basis because one day that love will change. The Ephesus church experienced that. Diba? Naranasan po ng church ng Ephesus na yung pagmamahal nila, iniwan nila eh. Andiyan kayo mga kapatid? Diba? Iniwan nila eh. Yung kanilang unang pag-ibig eh. Malinaw po mga kapatid na sa lahat ng kapurihang sinabi sa katangian ng Ephesus Church, ang pinaka-striking at medyo alarming dito when the Lord Jesus Christ said in Revelation chapter 2, verse number 4, nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So lalabas, Ate P, na kung ang basis mo, yung pag-ibig mo sa Panginoon, para din sa mag-asawa yan eh. Hindi maganda na ang strength lang ng inyong pagsasama dahil mahal mo lang siya. Maganda rin na talagang aminin natin ang totoo na sa lahat ng dinadaanan nyo, tuwing may isip ko kung gaano ko kamahal ng asawa ko, di ba? I mean po pwedeng yung idea na yan, pero sa tao mahirap pang hawakan eh. Di ba? So, kasi ang katangian ng pag-ibig natin, nagbabago. Bakit? Sapagkat ang tao'y marupo, kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat. Siya ang nagdulot, baby, baby. Di ba? Yun ang pag-ibig ng tao. Yung nagsabi sa yung mahal na mahal ka niya noon, di ba? Sa totoo lang, bakit nang lamig? Kaya wag na wag niyong maging basis ang pag-ibig niyo lang sa Diyos. Kung gusto niyo ng mas matibay at talagang secured, mga kapatid, yung pag-ibig ni Kristo ang panghawakan natin. Yes. May tatanong lang po ako sa inyo. In considering the story of the Apostle Paul, the way he served the Lord, ano po sa palagay nyo? Mahal kaya niya ang Panginoon? Hello? Diba? Kung ang pag-uusapan natin sa point of evaluation, kung ang usapan ay si Apostol Pablo, masasabi nyo po ba na mahal ni Pablo ang Panginoon? Kung paano siya nag-serve? Kung ano yung handa niyang harapin alang-alang sa Panginoon. Binugbog, ginulpi.
Di ba? Inusig, mga kapatid. Pinagsalitaan ng masasakit. Sabihin nyo na yung mga nararanasan natin na yan ang drama natin sa buhay. Ayoko na. Pinagsalitaan ako, na-offend ako, hindi ko gusto. Yung maraming bagay na ganun eh. Pero alam nyo po, kahit na lahat tayo nagkakaisang puso, naku, ang pag-uusapan si Apostol Pablo, grabe naman talaga ang pag-ibig niya sa Panginoon, di po ba? Pero tingnan niyo po ang sabi niya sa 2 Corinthians 5:14. Tingnan niyo nga po kung ang ipinangahas niya, yung pag-ibig niya sa Panginoon, di ba? If you will study his life, again, the way he served, the way he, give many, sabihin natin, many things and make so many sacrifices, di ba? Pero anong sabi niya? 2 Corinthians 5:14. Anong sabi niya? Pakilakas nyo naman. Anong sabi? Mahal naman niya ang Panginoon. Solido naman ang pagmamahal niya sa Panginoon. Sincero naman ang pagmamahal niya sa Panginoon. Pero ano sabi niya sa mga taga-Korinto? Bakit niya ginagawang lahat ng bagay? Ano raw ang puwersa sa buhay paglilingkod ni Pablo? Hindi yung pagmamahal niya sa Panginoon, kundi yung pagmamahal ng Panginoon. Diba? Yun ang sabi niya eh. For the love of Christ constraineth us. Yun po ang kanyang motibasyon. Yun po yung kanyang basis. Why he is serving the Lord. Kasi nga, kapag ka ang basis mo yung pag-ibig mo, baka isang araw, katulad ng naging puso ng mga Tagay-Peso o maging katulad ng puso ni Pedro na nung dumaan sa matinding sitwasyon, wala na. Dati iniwan yung lambat para sumunod sa Panginoon. Nung nakaranas ng paglayo, mga kapatid, iniwan ng Panginoon at bumalik sa lambat. Kaya nga ang tanong ng Panginoon Simon, son of Bar-Jonas, ano sabi niya? Lovest thou me more than this? Diba? Sagot naman si Pedro Opo, Panginoon, alam mo, mahal kita. Hanggang sa yung tanungan na yun, diba? Pero sino si Pedro? Si Pedro yung handang managa, handang makipaglaban, alang-alang sa kanyang Panginoon. Mga kapatid, ganun katindi si Pedro. Pero dumating sa punto na kung pag-ibig niya ang pagbabatayan, iniwanan niya ang Panginoon. May tanong lang po ko sa inyo. Gaano kadami ng beses na iniwanan mo ang Panginoon? Diba? Ilang beses na natinalikuran mo siya? Ilang beses na nag-isip ka ng pagtalikod? Ilang beses na parang daig ka na ng panghihina at ng kung anumang mga struggles na naranasan mo sa buhay mo? Ang payo ko sa inyo, pag darating kayo sa puntong yan, para lumakas kayo, ang lagi niyong isipin kung paano tayo inibig ng Panginoon. Amen? And I want you to somehow panghawakan niyo po ito na walang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig. Ito yung sinasabi ko sa inyong doctrine. Diba? Ang doctrine ng love of Christ is about security. Ang salvation po, kaya nasa iyo dahil sa pag-ibig ni Kristo. Kung ang kaligtasan nakadepende sa pag-ibig mo kay Kristo, tapos ka na. Nung time na nag-isip kang tumalikod, nung time na kung ano-ano yung mga tumatakbo sa utak mo, na talagang binitawan mo na yung maraming bagay patungkol sa Panginoon, yung time na kung saan ikaw na nagsabi na mahal mo ang Diyos, na kahit anong mangyari, hindi mo siya tatalikuran, hindi ka mawawala. Pero ilang beses. Kaya yung verse number 38, mga kapatid, and verse number 39, ito po'y doktrina rin ng eternal security. And as I study the Bible and as I evaluate sa eternal security, ang isa sa basis ng eternal security ay ang katotohanang ligtas ka dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. At ang pag-ibig na yon, ayon sa deklarasyon, hindi ng kung sinong komentaryo, kundi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, verse number 38, for I am, ano yung idea ng persuaded, mga kapatid? Totally convinced. Diba?
ako ay talagang totally, completely convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, amen, nor heights, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of Christ, which is love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Mga kapatid, ganyang kasecure ang ating pong kaligtasan dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. So the love of Christ is saving. The love of Christ is strengthening. And the love of Christ is securing. Kaya po, yun ang pangahawakan natin sa buhay natin. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Again, members, brethren, let us enjoy the love of Christ. Amen? Let us enjoy the love of Christ. Hindi po natin sinasaway na ibigin mo ang Panginoon. Hindi ko sinasabi na hindi dapat ang pag-ibig mo ang siyang ating maging pahayag ng puso sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sinasabi ko, hindi yan ang pwedeng panghawakan mo. Ang mapangahawakan, yung pag-ibig ni Kristo na siyang nagligtas sa atin, yung pag-ibig ni Kristo na nakakalakas tuwing may isip natin, at yung pag-ibig ni Kristo na siyang seguridad natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kasi sa idea po nung ating pong pinag-aralan, balikan niyo po sa 31. What shall we say then? Diba? To these things. If God be for us, who can be against us? And then sinabi na po, diba? He that spared not his own son, tumutukol niyan sa Ama, diba? But delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Kaya pag-ibig ng Ama, pag-ibig ng Anak, pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo, yan po ang tibay at tatag natin sa ating buhay, paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, kung tayo po, nakapag-isip-isip ngayong hapon, at medyo nasagot sa utak natin yung tanong, na bakit mahal ko naman siya, pero dumarating ako doon sa point na parang give up ako, na parang ayoko na nadadaig ako ng panglalamig, panglulupaypay, ng mga negatibong nararanasan ko. Kasi nakasentro ka lang sa kung anong estado ng puso mo, paiba-iba po yan. Samantalang ang pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid, hindi nagbabago. Tumayo po tayong lahat. Habang tumutugtog po, mga kapatid, at malinaw po sa atin ang sigaw ng pag-ibig ng ating Panginoon. Very clear po sa atin ang naging pagpapahayag ng salita ng Diyos tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Diba? Kung magpapakatotoo ka ngayon, di ba kung nakadepende tayo sa atin, pabago-bago? At kung aamin po tayo ngayong hapon, marami na sa human side na parang magiging dahilan para tumalikod ka, magiging dahilan para matalisod ka, magiging dahilan para manlupaypay ka, magiging dahilan para magnegatibo ka. Marami na sa human reason. Pero Kristiyano ka eh. Doon ka dapat sa divine reason. And the divine reason why we are here, why we are serving, why we are staying, why we are striving, it is because of the love of Christ. Na tuwing iisipin natin kung paano tayo minahal ng Panginoon, na kung iisipin natin ang dakilang sakripisyo ng Panginoon sa atin, na kung iisipin natin lahat ng tinis at binata niya para sa atin, mapapahiya tayo, na magpapadaig tayo sa mga hatak ng tukso at paglayo. Kaya dapat i-resolve natin sa puso natin na ako'y tatayo, mananatili at magpapakatibay sa pag-ibig ng ating Panginoon. It is good for you to love God. It is good for us that we love Christ, mga kapatid. Pero sasabihin ko po sa inyo na mas matibay kapag ang pinangahawakan mo sa lahat ng ginagawa mo ay ang pag-ibig ni Kristo sa atin.
Bukas ang altar para tayo po ay makipagtagpo sa Diyos. Para tayo po ay magpahayag ng tugon ng ating puso. Para tayo po ay magpadama sa Diyos ng ating pong paghingi ng tawad sa mga pagkakataon na nadaig tayo ng panglalamig, na tayo po ay nadaig ng mga negatibong karanasan, ng marahil atake ni Satanas sa buhay natin, na ang pakiramdam natin, pagod na tayo, hindi na tayo makapagpapatuloy, hindi na natin kaya, sawa na tayo. Kasi nga nakadepende ka sa kung ano ka at ano ang tibok at pintig ng puso at estado ng puso mo sa paglilingkod sa Diyos. Nawa ang mensaheng ito ay hindi lang naging paalala sa atin. Ang mensaheng ito ay naging saway sana sa mga maling takbo ng isip natin. Na sobrang nakasentro tayo sa kung anong ginawa natin para sa Diyos, kung ano yung ginagawa natin para sa Diyos. And sometimes because of that, ang tendency natin magpa-importante, ang tendency natin para bang somebody po tayo. Hey, I want you to understand, it is not your love, it is not your heart, it is the love of Christ, mga kapatid. Ako personally, yun ang sasabihin ko sa inyo. Kung nakadepende ako doon sa aking estado ng puso bilang tao, maraming pagkakataon na nasaktan ako, maraming pagkakataon na nasasaktan ako, maraming pagkakataon na nahihirapan ako, maraming mga pagkakataong tinutukso ako, maraming pagkakataon na kung saan nandoon yung matitinding struggle sa buhay ko. Pero napakinabangan ko po ang ganitong klase ng konsepto, na dahil Kristiyano ko, I must realize that the Lord Jesus Christ loved me. At tuwing iniisip ko kung ano yung ginawa niya, tuwing iniisip ko lahat ng sakripisyo niya, pagka naiisip ko yung mga sakit na tiniis niya, napapahiya po ako sa kaisipan ng pagtalikod. Kaya ang takbo ng isip ko, magpapatuloy ako anuman ang mangyari, sapagkat alam ko na yun ang tatagatibay ko sa buhay, paglilingkod, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Dakilang Ama, salamat pong muli sa paalalang hatid ng iyong salita. Thank you so much, Heavenly Father, for enlightening our minds once again. Ang laki-laki po talaga ng advantage na uma-attend kami at nakakapakinig kami ng mensahe, Panginoon. Ginigising nito ang aming diwang natutulog. Binibigyang liwanag po ang kaisipan naming minsan ay nadidimlan. At pinalalakas kami sa lahat ng ginagawa ni Satanas upang kami papanghinain. Lord, thank you for reminding us this afternoon that our salvation is because of your love. That our strength and stability in the ministry and security ay ang pag-ibig mo sa amin. Kaya dakilan Diyos, hiling ko po na patuloy kang gumawa. Hiling ko po na patuloy kang magbigay ng kaisipang tama sa bawat isa po sa amin. Itatak mo po sa isip at puso namin ang mensaheng ito, o aming Ama, sapagkat ang lahat ng ito ay amin pong hiling at panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please. Pastor Norman, yung mga candidate for baptism, aware sila? Okay. So, pwede ba nating patayuin yung mga candidate for baptism?